Magandang umaga mga ka-solar, no? Ano yung araw na to? Ito yung episode na gagawin natin. Yung sinasabi ko sa inyo na kung natatandaan nyo sa mga follower ko, yung saglit lang natin nagamit na mga pinagbibili ko nung first time nang nag-set up ako, nag-DIY ako ng solar, no? Na hindi umangkop sa aking load, no? At yun nga, hindi ko nagustuhan yung performance niya. Talagang kasi hindi kaya yung load ko. Ganun lang yung kasimple. So yun na nga, bubuuin natin. At dahil nga may ipinasa na natin at may gagamit na, dadalhin din yun sa probinsya. Okay, so yun. So tara, punta natin at bubuuin natin. So narito, nag-cut tayo ng plywood, no? Tapos ito yung mga MCB na gagamitin natin. Yan, tatlong yan. So, siyempre, ipipix muna natin yan. So, nailagay na rin natin yung kapitan yan. Yung pakapitan. Tapos, lalagyan natin siya ng lock. Itong lock, mabibili naman yun sa online. Para sa gilid, hindi sila malaglag. Yan, lagyan natin ng ganyan. Yan. Okay, para hindi gumalaw. Ito, ipix natin na maayos to. Yan. Yan. Yung MCCB na yan, again, yung mga yan ay yung mga pinagpalitan natin. Itong SEC, matatandaan nyo yan ang gamit natin. Hindi natin alam kung anong tatak yan talaga. Siyempre pag mga ganyang China unbranded, siyempre yan yung mga ano lang, yung mga hindi sa kilalang ano. So baka yung mga imitation or hindi natin masasabi kung talagang legit na mga MPPT yan. Pero marami nagsabi hindi naman daw MPPT talaga siya. Parang PWM lang din siya eh. Pero ang function po niya pang MPPT. Pero in fairness, kaya naman niyang i-drive yung isang 555 na solar panel, no, na Canadian. Yun nga lang, sa experience ko, hindi kagaya nung gamit ko na hybrid na mas mabilis talagang mag-charge, no. So pagkatapos natin ma-fix yung ating SCC o solar charger controller, ito namang LBD. Itong sa mga newbie lang po, newbie din naman ako. Para sa lang hindi po lang nakakala, magsisimula pa lang mag-DIY. Itong LBD, yung tinatawag na LBD ay low voltage po. Disconnect. So, ibig sabihin, ito pong device na yan ang tutulong para magkaroon ng protection para sa inyong battery. Okay. Siyempre, may kapartner po yan na relay. So, ipipix lang muna natin ito. Tapos, ikakabit natin yan. Iko-connecta natin yan. Tatabihan niya natin ng relay. No? Importante yon, no? Yung relay na kasi magsiswitch sa kanya. Ayan yung relay. Yung ulo naman Malaki yan ha, hindi po yung kagaya ng ginagamit sa motor. Ewan ko lang kung may motor na gumagamit ng ganyang kalaki. Again, hindi po tayo malupit na ano, kaya marami po tayong sinasabi na ewan. Paisang tabi po sa mga professional dyan. Pag po kayo mag-alala, mag-aaral din naman po tayo ng electronics, no? Okay, so yan. Pagkatapos natin mailagay, magma-wiring na tayo. So sa pag-wiring, yung nakita nyo, kung makikita nyo, yung dalawang contact doon, yung sa kanan ay nilagay ko doon sa positive out ng LBD. Okay? Again, doon sa relay, yung sa baba, sa may kanan yon, yan, sundan nyo na lang yung nasa video. At yung sunod na wire ay nasa kaliwa niya sa baba ng relay ay inilagay ko naman doon sa negative ng output ng LBD. Okay, so malinaw, no? Pagkatapos, syempre magwa-wiring na tayo dito sa SCC. Una natin kakabit ay yung positive. Yung positive papunta sa positive ng MCCB o breaker. Okay, sa ibabaw. Yan pong kinakabit ko na yan ay sa panel po yan ha. Sa PB, pag sinabi PB, yun po yung solar panel. So, dyan sa SCC, yung positive, una natin i-connecta sa positive ng breaker o ang CCB. Sumunod na cable, kinabit natin. Pasensya na, parehas pula ha. O, nilalagyan ko na lang po ng label yon kung negative o positive. Kasi wala pong available na itim. Ang dumating, pinadala lang po sa atin ng supplier ay
ano lang po, parehas pula lang daw available nila. So, okay lang yon. Basta lagyan mo na lang ng markings. O, yan. So, naikabit na natin yung dalawang wire ng PB. Sumunod yung sa battery na. Uunahin natin yung positive din. Positive doon sa positive din ng MCCB. Okay. Pagkatapos na naikabit na natin parehas, yung positive, naikabit na natin, siyempre abang lang muna yung negative. Kailangan ko munang ikabit yung wire mula doon sa positive ng inverter papunta sa positive ng relay. Tapos, itatap po natin doon sa positive ng MCCB sa positive na galing doon sa sa NCC, tapos papunta ng MCCB o breaker, yung positive doon itatap nyo doon sa ibabaw. Doon naman sa dyan ilalagay sa kanan tornilyo, kanang port ng relay. Yan, ganyan. Yan. So nakita nyo? Again, yung kaliwang connection ng tornilyo ng relay nyo ay papunta sa positive ng inverter ninyo. At yung sa kanan ay papunta naman sa positive ng baterya ninyo. Dahil nga 'di ba, doon sa SCC may MCCB yung circuit breaker, doon na lang natin tinap para portable na. Hindi natin nirektang papunta doon sa battery. Sa MCCB na lang natin pinadaan. So, itinap. Tapos sunod yung negative ng inverter papunta. Itatap din natin papunta sa MCCB ng battery. Sa ibabaw. Okay? Malinaw? Yung negative po yan. Doon naman natin tinap sa negative din ng MCCB papuntang battery. Okay? Pagkatapos, na-fix na natin, ang gagawin na natin ay yung outlet. Dito sa MCCB sa gitna, dito sa baba, outlet po ang ilalagay nating wire dyan pang outlet. So makikita nyo, di ba mayroon tayo ditong open na outlet na inilagay ko na. So yan, syempre para maganda, nilalagyan natin yung terminal lugs na yung round. Yung sakto lang doon sa extension. Mas maganda pag gumamit ka ng extension yung mga heavy duty. Nataon lang kasi na hindi heavy duty itong nakita namin dito. Yan lang available namin eh. Gabi na kasi, hindi na kami makabili. Okay, siyempre i-upgrade natin yan. Pati nga yung MCCB ng battery. Papalitan po natin yan kasi mababa lang yung value niya. 63 lang yan eh. Dapat yan eh, nasa 120 at least. Tsaka dapat makapal po yung wire ng battery. So, mga 10 AWG o 8. So, ito, nilagyan na natin ng plug yung kabilang dulo. So, yan ay kinabit natin ngayon sa out ng inverter. Again, dun sa baba ng MCCB ng ating AC, MCCB o breaker, ay yung outlet. Tapos, ito namang sa ibabaw, ay gumawa tayo ng plug. Tapos yung dulo niyan ilalagay natin sa ibabaw ng MCCB ng AC natin. Yan, siyempre yung ang MCCB yan po yung breaker. Yan, yan ilalagay na natin. So yan, kahit naman magkabaliktad yan kasi ang AC ay alternating current. So yan kaya siya tinatawag na wala siyang polarity kasi nagpabago-bago naman yan. Okay lang yan kahit magbaligtad po yan. Kaya tinatawag yan ng mga senior na walang polarity. Pero sa totoo, yun nga sabi ko sa inyo, may polarity din talaga. Pero sa AC, okay lang magbali-baligtad. Sa setup na to ha, pa isang tabi po ulit sa mga master dyan. O yan, so yan, AC naman yan. Pero sa DC, huwag kayong magkakamali. Dapat negative kung negative. Positive kung positive, no? Sa AC lang po yun, kahit baligtad po kayo. So yan, papunta yan dito.
Yung sa ibabaw na yan, papunta po yan sa outlet. Kailangan maigpit ang pagkakabit. Hoping nasusundan nyo. Anyway, pwede naman yung ulitin. I-rewind kung hindi nyo nasusundan. Para lang po sa mga newbie na gustong magbuo. Itong binubuo natin, sakto lang to kapag bahay-bahay lang din. May electric fan ka, may TV ka, okay yan. Lalo na pag live PO4 ang battery mo. Tapos syempre dapat ang inverter mo legit na Tapos na pure sine wave. Tapos kakabitan natin yung out ng LVD. So may wire na tayo, ipasok natin yung positive ng LVD mula sa LVD board papunta doon sa itatap po natin yan sa battery na direkta. So yung positive po ng LVD ay papunta sa positive ng MCCB ng battery. Ganun din yung negative ng LVD, ng in ng LVD ay papunta yon sa negative ng MCCB papuntang battery o breaker. Naintindihan nyo po? Itatap nyo po kasi yon in ng LVD sa battery. So sa MCCB na lang o sa breaker na lang po ninyo itap. Para dalawang wire na lang po papuntang battery po ang ilaladlad ninyo. Naintindihan nyo po? Portable. Okay? So, ganun lang po yun, no? Again, yung positive ng in ng LVD ay papunta sa positive ng breaker ng papuntang battery. At ganun din yung negative ng in ng LVD ay papunta sa negative na breaker na papunta sa battery. Okay? So, yan na yung ating finished product. At itong MCCB na to, papalitan natin to yung sa battery. Kailangan mas mataas ang value, dapat 120. At least 100 to 120. Kasi 63 ampere lang yan, galing kasi yan sa luma natin. So, kailangan mapalitan natin yan para maganda rin yung draw ng hindi siya bumigay. Dapat makapal din ang wire ng battery. Nasa 10 o 8 AWG. So, ikabitan natin dito para matesting na natin. Ayan. So, yan ay papunta po ng probinsya, no? So, tetestingin lang muna dito. Ang panel niya na yung Japig din na 600 daw. So, ito, electric fan. Pakinggan nyo ang makina ng electric fan, So, running na siya, no? Ayan, no? Ang gamit natin dyan ay, battery na lead acid na 105 ampere lang. Tingnan nyo yung ugong. Saka yung inverter kasi, no? Yung inverter ay hindi siya legit na pure sine wave. Kaya tingnan nyo na maugong yung makina. So ayan, malapitan na yan. Yung sinasabi ko sa inyo na hindi legit na pure sine wave, no? Kaya dapat din palitan natin. So tetestingin natin sa legit na pure sine wave na inverter. Papansin nyo, nakasaksak ang electric fan, tapos gumagana. Ayan. Pakinggan nyo yung ingay, wala siyang ingay. Ay, hindi naugo. Ay, ito ang nagpapagana dyan ngayon na yung 3.2 kilowatt na na inverter ng Powmer. O sige, ipalilipat natin. Hybrid yan. O, yan. Lilipat natin ngayon dito. Tingnan nyo, ha. Pakinggan nyo mabuti. Yan. Kita nyo? Dinig nyo? O, maingay. Yan ang pagkakaiba. Diyan pa lang malalaman nyo na kung pure sine wave yung, yung inverter. Ito yan, Kaya dapat, Saka ang sukat nito, 50. 50 watts. 51 hertz. 51 hertz. Ito kasi 62. Ayan. Yan. Ito kasing setup natin dito, hindi naman kasi magka built-in yung yung inverter sa SCC. Ito kasi built-in. So wala naman settings dito ng na pwedeng gawing 60 hertz to. Yun, isa pa yun. Ayan. Ang ingay, no? So, yun ang pagkakaiba. So, yan mga kasolar, yun na yung binuo natin. So, nakita nyo naman na
kahit papaano ay napatakbo naman niya yung electric fan, no? Ganon. So, kaya naman nun, lalo na pag napaltan ng legit na pure sine wave. No? So, nakita natin yung pagkakaiba ng sa tunog pa lang. Madali lang malalaman kung talagang legit ang inyong inverter na pure sine wave. Kapag may ugong yung motor, yung mga motor, yan, mag-testing kayo ng electric fan. Pag naugong yon, ibig sabihin, hindi siya pure sine wave. Kapag pure sine wave, tahimik lang ang motor, gaya ng electric fan, no? So yun, so yung setup na yun ay dadalhin niya yun sa probinsya, pero iraran muna nga doon sa bahay na yun. So iraran muna siya para maging makondisyon, para malaman din kung ano yung posibleng magiging problema. At yun nga, yung MCCB, papalitan yun, yung angkop talaga pang battery. Kasi tama, yung mga natutunan natin doon sa mga idol na nagbigay sa atin mga comment na dapat mas mataba yung cable mo para mas maganda magtuo yung power mula dun sa yung battery. At syempre dapat ang gagamitin doon sa setup na ginawa ko na yon, dapat ang ginawa namin na setup na yon ay dapat ay live PO core talaga, no? Na ang gamitin doon na 12 volts lang. No, bagamat nakita natin doon sa MPPT na yon na hanggang 48 volts yata, hindi natin alam kung legit talaga yon. No, pero siguro kung hindi natin alam kung pwede nating testingin, o siguro sa mga susunod na araw kung pwede natin testingin na sa 24 volts kung di pa masisira yung MPPT na yun. Oo, kung kaya din. At syempre dapat yung inverter syempre pang 24 volts din, no? So siguro depende na yon, no? Basta yung setup na yun pang 12 volts yun. At yung panel nga pala, recommend ko doon, maganda doon yung yung type ng Canadian na 550 watts, no? No, yun, pwede yun, isa, o kaya kung magdadalawa kayo, parallel lang. Okay? So yun na lang. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Kung may mga katanungan kayo, inaulit ko po, hindi po tayo malupit kasing galing ng iba. Kung ano lang po yung ating mga natututunan at nalalaman, yun po yung ating masayang isinishare sa video. Okay? Ito po ulit si Dansky. Abangan nyo yung susunod na episode ko.